Siguro it's about time na ibalik po natin to. Yung Super Health Center po, Senator Raffy, meron pong itinatayong since 2022. Part po dito yung dental care. Pakita natin yung picture ng merong mga dental. So naging part na rin po siya ng priority. Yes, Mr. Na-inspect Chair. po ba ito ng DOH na may mga autoclave? Requirement po yun ng licensing of the primary care facility. Requirement. Pang sterilize, kahit maliit na sterilization machine lang. So dapat from now on, all dental mission should go to the DOH para kumuha po ng permiso man lang. Yung aking bagong talagang Undersecretary for Public Health ay nag-propose na pala sa akin ang recreating the DOH Dental Bureau. Dentistry in all the... Does it need legislation na para obligahin lahat ng mga mag-dental mission sa iba't ibang lugar na kailangan sila ay kumuha na muna ng permission, inspection. They have to be inspected first by the DOH kung qualified sila, capable sila para magsagawa ng dental mission? Thank you, Mr. Chair. Hindi na kailangan ng bagong batas sapagkat meron tayong Republic Act 3814. Senator Raffy Tulfo, hindi lang 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, mahigit 5 times siyang napahiya sa isang pagdinig lamang. Dahil ito sa pagdunong-dunungan na naman ng nasabing senador at bigla-bigla na naman na mas marunong na naman siya sa mga dentista. Meron siyang mga bagay-bagay na gustong gawin, gustong gawan ng batas, legislation, pero pahiyang-pahiya siya dahil meron na palang mga nakalatag na ganitong mga proyekto at meron na ding batas sa nasabing issue. Dunong-dunungan pa more, pahiya pa more. Narito ating panoorin. Meron sana ang question, Mr. Chair, if you would allow me. Sa DOH, I've noticed na meron tayong 17 specialty centers. Bakit wala po pertains to dental? Meron eye, ear, nose, lahat nata, mula ulo hanggang talampakan. Pero bakit po wala tungkol sa ngipin? Meron po tayong otorhinolaryngology na specialty center sa Mariano Marcos and some of our bigger hospitals sa Metro Manila na may residency program in ENT. Yung dentistry po, na-downgrade po yan from a bureau to a division, to a program to a division sometime during the Estrada administration nung nagkaroon ng health sector reform agenda. At nung nire-research namin yung history, parang ang sabi sa akin, nakaligtaan lang talaga. Kaya nawala yung dental. Noong panahon ko po, nung ako USEC, ibinalik namin yung tinatawag na oral health program. And hopefully dyan nag-umpisa. At yung sumunod naman sa amin, nagbigay ng mga dental buses sa iba't ibang LGU. At ngayon, meron po akong isang USEC na dentista. Kaya Okay. inutos ko na dun sa USEC na yon na buhayin uli ang dental program ng ating Department of Health. Andiyan po si Undersecretary Molly Chong na isa pong Doctor of Dental Medicine. So yung natanggal noon, you agree na kailan maibalik ulit yun at lalo pa natin mapalakas? Kasi ito very alarming na data that was provided to me coming from the DOH itself. Yung mga kaibigan natin sa DOH na dentista, 73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay. That's a high percentage. 73%, Mr. Chair. According to PDA, 73 million Filipinos. That's 72% of our population may tooth decay. Just imagine that. And yet, papetiks-petiks lang tayong lahat. Hindi natin binibigyang seryosong atensyon ang dental care. 50% of Filipinos have gum problems. Karamihan sa kanilang mga mahirap. Our school children are amongst those who have the worst dental care in the world. Pang-apat, poor oral health increases the risk of suffering a stroke. Pang-lima, poor oral care can affect heart and brain health. Pang-anim, at the age of 70, the Filipino has an average of 6 remaining teeth. So pag tumatanda na mga Pilipino, pakunti na ngipin, kaya marami sa mga seniors, wala mga ngipin, kawawa, mga bungal. And of course, bakit? They cannot afford the postizo. And 36% of Filipinos wala nang ngipin by age of 70. Wow.
Okay, dental care should start while the child's still in the womb to ensure a lifetime healthy teeth and gums. So dito, Secretary Herbosa, may kita natin na mukhang nakakaligtaan, nabanggit nyo nga kanina yan, parang nakakaligtaan natin yung importansya ng oral health, dental care. Nagpo-focus tayo. Of course, lahat naman importante, mula ulang hanggang pa, pangalagaan natin, bigyan natin attention, pero kumbaga nilampasan from ulo and then pumunta tayo sa mata, tayo sa ilong, sa tenga, and then pagdating sa bibig, lumundag. Pumunta tayo sa puso, lahat, etc. So bakit po ganon? So siguro it's about time na ibalik po natin to. Senator Tulfo, if I may lang po, Secretary Herbosa, napag-usapan po natin kanina yung Super Health Center. Iba po itong specialty center. Yung Super Health Center po, Senator Raffy, meron pong itinatayong since 2022, since the previous Congress, since the previous administration po, nagpapatayo ang DOH ng Super Health Center na isa ito sa ating sinulong. No? So meron na hong itinatayong mahigit 600 na Super Health Center sa ngayon. It's ongoing at meron na hong tapos. Sa pagkaalam ko po, itong Super Health Center, part po dito yung dental care, mga x-ray, ultrasound, laboratories, at pwedeng i-expand ng LGU. Halimbawa, gusto nilang lagyan ng dialysis machine at lagyan nila ng pharmacy. So, ay pinagmamalaki lang natin ito, Senator Raffy, na itong mga Super Health Center na 600 po sa 3 years na itatayo ng DOH na isinulong natin noon, ay part po dito yung dental care. Pakita mo yung picture pakita natin yung picture ng merong mga dental. So naging part na rin po siya ng priority ng Senator Bong, Mr. Chair, that's really very commendable. I appreciate you telling us that. Very good. Pero ang gusto ko sana, magkaroon sana ng separate na center ang para sa dental. It's a separate health center. Kasi this is already a serious problem that we have. In fact, this is a silent epidemic, if you will, na hindi masyado nabibigyan ng pansin, nabibigyan natin ng pansin pag lumalala. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, especially mga bata, meron silang mga sira-sira pangipin. In the end, yung sira-silang ngipin, it translates to different kinds of illnesses, diseases. So, nalalaman na natin na may problema tayo sa ngipin kapag nagreklamo. Dito sa loob ng kwarto, sa room natin, I would assume, isa o dalawa dito may problema sa ngipin. Hindi lang masyado pinapansin. Kasi, una, mahal ang pagpapandentista. Pangalawa, walang time. Diba? So, saka na lang sila magsasalita na may problema ako sa ngipin kasi malala na, may sakit na. Okay yan, maganda. Ang gusto ko sana, magkakaroon ng sariling dental clinic sa ospital. Hindi yung naka-incorporate lang sa, okay lang yan, super special, super health Center po. Okay Meron yan. silang dental That's facilities. very commendable. Pero mas maganda kung may hiwalay kasi special tong yung dental care. Now, matanong ko lang din, Senator Herbosa, meron bang autoclave? Ay, sorry. Secretary Herbosa, meron bang mga autoclave itong mga health centers na pinapayagang magbunot ng ngipin? Have you inspected all these health centers? Usually meron po kasi lalo na kung may paanakan yan at saka Hindi, have you inspected yung Hindi ko yung naman po, mga health centers na sa barangay na authorized na magbunot ng ngipin? Yes, Mr. Na-inspect Chair. ba ito ng DOH na may mga autoclave? Requirement po yun ng licensing of the primary care facility. Requirement. Pang sterilize. Kahit maliit na sterilization machine lang. Anong Para klaseng sa sterilization instruments. machine? Usually a small one. Ano na nga pong pwedeng tawag doon? ma-operate. Is it Autoclave. autoclave? Good. Small autoclave. Okay, pag meron pong mga dental mission, ang gusto kong mangyari from now on, dapat magpaalam sa DOH, dapat kumuha muna ng permit kasi there are times nagkakaroon ng dental mission na sila lang, kung sabi sa pataka lang sila dyan maglatag dyan ng dental mission at pila-pila yung mga pasyente, walang autoclave, so yung mga forceps nila, mga dental equipment, pambunot, pinapahiran ng alcohol, pinapakuluan. Kung yung si patient A, merong halimbawa HIV,
Okay, pinunasan lang niya ng alcohol yung ano niya, forceps o yung dental equipment. Pag bunot niya kay patient B, mahawa na si patient B. Kahit na pinakuluan niya yan, kahit na inalkoholan niya yan. And the only way na para ma-sterilize talaga, mawala yung virus is through autoclave or yung pressure cooker. In the absence of that, yari yung pasyente. At marami na mismo ako, I myself have been witness dun sa mga dental mission na walang autoclave. Nakita ko, kumukulo dyan, hiyagis yung, mga dental equipment, and then nakita ko may tagapunas ng alcohol, pinupunas-punasan, tapos next. Ngayon ko lang nalaman na delikado yun. So dapat from now on, all dental mission should go to the DOH para kumuha po ng permiso man lang. Para matingnan nyo, ma-inspect nyo, para sabihin nyo, okay, may autoclave ba kayo? Meron, o sige, go ahead. Ilan bang instrument nyo? Go ahead. Thank you po, Mr. Chair. Yung aking bagong talagang Undersecretary for Public Health ay nag-propose na pala sa akin ang recreating the DOH Dental Bureau. And hopefully, pag na-approve ito, malalagyan natin ng mga dentista at yung mga polisiya na sinasabi ng ating Senator, Mr. Chair. At magawa yan. At saka yun nga, tama si Mr. Chair na meron tayong mga dental facilities in our super health centers. Yan yung mga dinagdag dental, birthing, at saka kung minsan may dialysis at kung minsan may laboratory sa super health. Ang problema lang po, sa Pilipinas po, parang iilan lang ang public school na nagtuturo ng dentistry. So lahat sila graduate sa private dental school at lahat sila eventually nagpa-practice. Kalkulang din po tayo ng dentista sa Pilipinas. Malakas ang practice nila sa private. So hindi rin wala na tayong plantilla item at kulang pa ang mga dentista sa public na graduate ng public school. Kasi pag sa state university na doktor, nagsiserve talaga sa may return service sila. Kaya dinamihan na natin yung medical school sa state university. 20 na po ang na-open natin. Salamat sa ating mga legislators. So yan ang isang direksyon na pwedeng gawin natin. Magtayo ng maraming dental school sa ating mga state universities at sila yung italaga natin dyan sa mga super health center na naitayo at mag-practice ng tamang dental extraction and dental care. Meron pang isa kaming programa, yung sa oral health, bago pa magawing bureau, ay nagpopondo kami ng almost 1 billion para doon sa fluoridation ng ngipin. Ito yung pag-prevent ng dental caries, no? So, binibili ng DOH yan at dinidistribute yan at naglaro ng tinatawag na public health dentistry. Pero pag nabulok na yung ngipin nila, or hindi nagawa nito at nabulok, talagang napupunta sila sa either yung dinidescribe niyo po na dental mission, nagawa din ng mga private Philippine Dental Association through their private groups na mga tumutulong at nagpupunta. Hopefully, mapalawak pa natin yung dental clinics in all public facilities, hospitals, and also, yun, kagaya ng pinopropose nyo, even a specialty center for Okay, does dentistry in all the... it need legislation na para obligahin lahat ng mga mag-dental mission sa iba't ibang lugar na kailangan sila ay kumuha na muna ng permission, inspection. They have to be inspected first by the DOH kung qualified sila, capable sila para magsagawa ng dental mission? Thank you, Mr. Chair. Hindi na kailangan ng bagong batas sapagkat meron tayong Republic Act 3814 at saka 3626. Ito yung nag-create ng bureau na nawala. So aralin namin kung paano ma-implementa itong batas na to kasi noong nag-devolution or nag-reform agenda, doon nawala yung plantilla items for dentists. So yung nagpapatakbo ng ating oral health, mga public health physicians. Okay. Kaya kinukuha lang yung dental sa private dental practitioner. Kasi yung napapansin ko rin, Mr. Chair, karamihan sa mga dental mission, usually yung mga politiko, maganda naman intention nila, mga politiko ang nag-sponsor. However, kung hindi properly supervised and properly monitored, doon nagkakaproblema yung walang autoclave. Very important kasi talaga autoclave, and all the doctors here would agree na magkakahawa niyan kapag hindi nagamit yung proper sterilization procedure sinusunod tulad ng pagkakaroon ng autoclave. Am I right, Secretary? Mr. Chair, tama po yun. And that's why yung bureau na papapropose namin makreate, ang magpapasa nun is DBM. Kasi pagka may bureau kang create sa gobyerno, aaralin nila yung personal services, yung budget para sa mga dentistang i-hire. Kasi yun may budget implication.
At yung budget naman, paglagay ng budget, nasa Senado naman po at sa Kongreso yon para mabigyan ng budget yung bureau na i-approve ng, let's say, DBM na i-create sa Department of Health. Total, may enabling law kami to create the bureau. Kaya pwede namin talagang buhayin uli yung Dental Bureau, National Dental Bureau. At ang kailangan na lang, mapondohan ng plantilla, mga dentist natin, mga autoclave equipment para yung nire-request nyo ay mangyari sa public centers. If I may lang, no, ang ganda po ng punto ni Senator